Welcome guys sa bago na nating video. Paliwanag ko ang law of attraction. Maiksing paliwanag guys sa law of attraction. Sana mapanood mo tong video na to guys para mayroon kang kunting insight guys or munting matutunan sa akin. Pangsyam na video, pangwalo, pangsyam. Pangsampo na pala guys na video to. Pangsampung video. Okay guys, tara na guys. Okay guys, dati pala akong guys, isip-isip ng kung ano ba yung law of attraction. Marami akong narinig guys sa mga law of attraction na sinasabi nila na i-drawing mo yung bahay mo, i-drawing mo pati pamilya mo, i-drawing mo yung sasakyan mo, kung anong kulay, kung yung future mo, i-drawing mo lahat, yung mga plano mo, planuhin mo lahat at i-drawing mo ngayong New Year para magkatotoo. Okay guys, mali po yun guys. Okay guys, tapusin mong panoorin tong video na to guys para meron kang munting guys insight or matutunan guys sa aking maiksing insight about dyan sa law of attraction guys. Kasi marami na nagpaliwanag dyan guys na magagaling sila guys, pero mayroon din ako dyan guys na nagpaliwanag na siguro gagana to guys. Ito po yung totoo, hindi po yung mga plastic lang guys ng mga law of attraction kuno na pinaliwanag nila. Okay guys, ako nga pala si Diosdado Walaman guys, dating OFW. Ngayon guys, andito na sa Guam guys, andito na sa Pilipinas guys. Isa ng buhay probinsyano guys dahil nagkakataon lang naman noon guys na nakapag-abroad ako guys. Alam nyo guys, yung nakapag-abroad ako, hindi po yan dino-drawing na makapag-abroad ako, na makalabas ng magbansa para makaahon ng pamilya sa kahirapan guys. Hindi ko po yan dino-drawing guys. Kasi ang law of attraction guys, ido-drawing mo pa, pati kulay ng bahay mo, ido-drawing mo pa. Pati sasakyan mo, ido-drawing mo pa. Hindi pa ako nagdino-drawing ko yun guys para makapunta ako. Yung pagtotoo, nasa execute po yun guys. Okay guys, iba po sa akin po guys, yung law of attraction guys, yung kanya-kanyang niya guys, hindi po yan. Mayroon pong totoo dyan guys, pero may kanya-kanyang yan, parang haka-haka lang din nila yan na mayroong iba na law of attraction puno na gusto mo pa mag-enroll sa kanilang kurso. Quiz guys, kung gusto mo rin mag-enroll sa kurso ko, magbayad ka ng 10,000 joke guys. Hindi ko galing guys yung law of attraction puno na pinauso nila din guys na maraming magagaling dyan. Meron na akong insight din guys, hindi ako magaling guys, hindi ako matalino. Pero bakit nalalaman ko? Siyempre guys, binigyan tayo ng utak ng Panginoon. Baka akala ng iba, matalino sila. May kanya-kanya tayong linya. Mayroong tao na hindi matalino ngayon, hindi siniseryoso yung pag-aaral, pero may utak yan guys. Nakagaya ko, wala akong utak guys. Walang utak, hindi ako matalino guys. Isa lang akong, parang lang din, isang mababa lang na kumbaga sa grade, isang mababa lang na grade na hindi naman talaga ako seryoso masyado nung pag-aaral guys, lalo na sa high school ako. Siguro elementary, naranasan ko rin maka first honor ganyan, pero pag high school na guys, papuntang college, wala na ako dyan guys, parang hindi na ako seryoso dyan. Inano ko lang yan siya, parang inano ko na lang siya guys ba. Inaral ko na lang siya, sakay-sakay na lang kasi meron akong iniisip na mas maganda rin yung experience din. Pero mas maganda nakatapos ka guys kasi ang hirap ng magtrabaho dito sa Pilipinas guys na wala kang natapos. Kaya nagsisir na ako noon na hindi ko siya masyado siniseryoso. Dapat siniseryoso ko siya. Para makatapos wala din ang panggastos guys. Walang panggastos kaya hindi nakatapos kasi nga mahirap lang kami. Mahirap lang. Ako noon talaga, mahirap lang talaga. Hanggang ngayon guys, mahirap pa rin. Kumakain lang 3 beses ang araw pero may pangarap tayo guys. Okay guys. Okay guys, kung kagaya mo ako guys na nagtrabaho ngayon na trabaho ng trabaho, wala pa rin pero at least nakatulong sa pamilya. Kung kagaya mo ako guys na kumakain lang ng saktuhan 3 beses ang araw at saka isa lang na hampas lupa, isa lang construction worker na manggagawa, okay guys. May pangarap, okay guys. Para sa atin tong video na to guys. Okay guys. Pero bago natin simulan yung topics, kwento ko muna sa inyo yung kunting ko guys, yung aking karanasan sa pagiging OFW guys. Okay guys, maganda rin naman guys yung pagiging OFW. Pero yun guys, depende po yan sa bansa na mapupuntahan mo. Siyempre, bago ka mag-abroad, isipin mo muna yung sahod na puntahan mo para hindi ka malungkot. Kasi naranasan ko po yan guys, surti-surtihan lang po talaga guys. Pero hindi po yan surti. Naniwala po ako guys, hindi po yan surti. Kasi alam mo na yung sahod mo na makitain lang sa Pilipinas, gusto mo pang mag-abroad. Ano mo na yun sa akin guys, parang hindi na siya tama sa akin yung mindset diyan guys na sahodin mo sa Pilipinas, mag-abroad ka pa. Hindi na yung tama sa mga Pilipino na sa mga gusto pang mag-abroad guys, sa pang ibang bansa. Para sa akin, ang tama, once na pirmahan mo, once na nakita mo yung kontrata na malaki, medyo komportable ka sa sahod, medyo malaki o doble-doble, triple man yan, siyempre pirmahan mo. Pero pag alanganin ka pa pirma, wag na guys, huwag mo nang pilitin dahil mahirap sa magbansa guys. Alam nyo naman guys, malayo ka sa pamilya mo. Una, siyempre guys, pag sahod mo maliit lang, hindi kasya sa pamilya, kulang pang halos pamilya mo, kahit sakto lang. Pangatlo guys, wala ka matira. Ipon. Yun nga yun guys, yung ipon guys. Kaya kailangan mong kwintahin muna bago ka mag-abroad
ng ibang bansa na okay na lang yung bansa, okay, kahit okay ang bansa na puntahan mo, maganda. Pero yung sahod yan, hindi yan sa pagandahan ng bansa. Yung sahod yan guys, na kasya sa loob mo, yung okay sa naman sa loob mo, yung makakapundar-pundar ka, yung ganyan, makakaipon-ipon ka, yun po yung totoo dyan guys. Kasi mas maganda rin guys magtrabaho sa magbansa, yun siyempre mas malaki sahod doon kasi dito sa Pilipinas na wala. Siyempre alam mo naman yung currency natin dito, yung currency piso, tapos yung iba yen, may euro, may Saudi Riyal, medyo doble patong siya guys. Kaya yung kagandahan sa magbansa guys. Okay guys, kaya ang ginawa ko doon guys, yung ginawa ko, yung problema, karamihang problema ngayon na yung iba na nag-abroad na basta na lang, tapos nagsisisi, pupunti lang. Hindi po, maling ano po yan sa akin guys, mali po rin para sa akin na mindset. Dapat isipin muna, kung kitain man lang sa Pilipinas, Pilipinas na. At doon yun guys, nung ano guys, yung kontrata na nakita ko na medyo okay naman sa loob ko, yun po yung nagbago yung ano ko guys, pananaw sa medyo okay naman. Kasi siyempre, medyo okay naman ang sahod at saka sa pangailangan pamilya mo, maano mo naman, ma-afford mo siya guys. Okay guys, simulan natin yung topic natin na law of attraction guys. Para sa akin guys, yung law of attraction guys, sa akin lang to guys, short ano ko lang to, briefly ko lang to na explanation para sa akin. Subukan kong i-explain to guys yung law of attraction sa akin insight guys, sa aking pananaw guys. Ang law of attraction talaga guys, yung totoo, yung ano dyan guys, yung iba nagpapaliwanag ng law of attraction na i-drawing mo yung bahay mo, i-drawing mo ilan yung anong pintura ng bahay mo, ilan yung anak mo, pati kotse, ultimo kotse, i-drawing mo, pati kulay, ultimo i-drawing mo, ipipinta mo pati kulay, mali. Mali guys para sa akin. Isang malaking mali yung nagpapauso ng law of attraction kuno. Na mga nagpapauso kuno diyan guys. Pero para sa akin talaga guys, yung totoo talaga sa law of attraction guys. Kung ano ba talaga ang law of attraction, sa simpleng paliwanag ko guys, sa law of attraction, ganito yun guys. Hindi po totoo yung idodrawing mo pa lahat guys. Wala po yan dyan. Ang law of attraction, yun po yun para sa akin guys, natutupad siya. Kumbaga, nasa execution po yan guys. Sa pag-action po yan ngayon at magresulta. Depende po yan sa inaksyonan mo ngayon. Kaya dapat kung may ano ka, may pangarap ka, aksyonan mo yan para matupad. Kung yung iba, law of attraction pati ba hindi kaya, di po yan guys, mali po yan para sa akin. Ang tunay na law of attraction, hindi naman dapat law of attraction yan sa ano ng mundo, kumbaga sa tawag ng hamon, tinawag ka ng mundo, yung mga law of attraction. Ang tunay na law of attraction sa akin guys, yung execution, yung nag-execute ka ngayon sa pangarap mo, sa maliit papuntang malaki. Yun po yun guys, yung totoo po yun sa akin, law of attraction, dahil unti-unti mong matupad yung ano mo yun guys, yung kailangan mo. Kasi nga, na-execute mo na siya ngayon, sa execution, ginagawa mo na siya ngayon. Nauna yung gawa guys, para sa akin, hindi yung isip. Yun po yung law of attraction na tama guys. Nauna yung gawa, nauna yung action, hindi po yung drawing. Nauna yung action sa maliit na bagay. Kung may naisip ka, siyempre hindi mo may first step ka, simulan mo sa maliit. At saka may kasunod ka pa na step, papuntang malaki. Sa action po yan guys. Natural lang yung isip guys, pero hindi po pati bahay, pati tulay ng kotse mo i-drawing mo. Wala ka pang pira, wala ka pang resulta i-drawing mo. At ang tunay na law of attraction, execution, yung action. Trabaho mo na ngayon. Yun po yun guys, yung aking paliwanag guys. Okay guys, sana nagustuhan mo yung video na to guys. Salamat sa panonood guys. Okay guys, kasi guys, bakit ko po sinishare sa inyo to guys? Kasi marami pong mga ano na mali po yung para sa akin, hindi po tama yung ano nila, yung mga law of attraction na mga kinukwento nila na drawing lahat. Mali po yan. Hindi po tayo gagana dyan. Maparalyze po tayo dyan guys. Alam nyo bakit guys? Maparalyze po tayo. Nasubukan ko na yan guys. Pero naparalyze ako guys. Yung idodrawing mo lahat. Mula noon ko pa dinodrawing hanggang hindi natupad. Kaya nung nag-execute ako guys, nag-action doon po, may nagbago po guys na konti. Kahit extra income lang, kumikita. Nagbabago po ng konti guys. Yun po yun guys, yung totoo guys. So, huwag po kayong paniwala sa electronic drawing lahat. Nasa action po yan guys. Maniwala kayo guys. Totoo po yan. Yun po yung kalaban natin guys, yung mga puro law of attraction na lang na drawing kuno, puro pangarap na, puro plano na lang guys. Mali po yan. Para sa akin, isa po yung mali. Kasi isang paralisado yan na plano. Hindi po yan plano eh, paralyze. Okay guys, samahan mo ako sa aking mga sunod na video guys. Pwede mong i-like, comment, and share sa aking mga video para ma-notify ka sa mga bagong upload at makita ko yung mga komento mo guys para ma-reply ni kita kung makikita ko guys. Okay guys, salamat sa panonood ng video na to guys. Huwag ka mag-alala guys kung hindi pa natupad yung pangarap mo ngayon, nakagaya ko dahil sa paniniwala ng mga law of attraction na po drawing lang. Nasa ano talaga yan guys, nasa gawa. Kung anong pira gawa mo ngayon, kung kumita ka ng pira guys, kahit maliit man yan, tuloy mo lang yan dahil ano po yan ang malaki. Ato po yan guys. Yun po yun guys. Okay guys, maganda po guys pag nakapag-action ka po guys kasi siyempre maano ka guys, kumaga katagalan ma-master ka. Mahasa ka ng mahasa. Okay guys, dati mayroon akong sinasabi dati guys na yung trabaho ko guys,
meron akong link sa baba. Sa taas, meron akong link sa taas na ilalagay guys sa Itchy Operator Malupit Group sa mga samahan ng mga operator guys na share ng mga experience para sa mga gustong matuto ng mga kahit o pabor to sa mga baguhan na gustong matuto o gustong mag-operate ng mga magda-drive o mag-operate ng mga share tayo dyan guys, may group sa taas guys, sama-sama tayo dyan guys. Ako din, mag-share din ako dyan guys. Hindi ako magaling guys, pero yung alam ko kahit saan ako guys, hindi ako matanggap sa trabaho, kumbaga hindi ako binibitawan ng amo ano guys, ano lang, yung trabaho lang ako guys na normal lang guys. Hindi ako gaya ng iba na malupit. Magaling sa akin guys, normal lang na trabaho, pero siyempre magugustuhan din ng iba. Share lang tayo guys. Okay guys, huwag po kayo mag-alala guys, dahil nasa action talaga yung yung sinasabi pinakapakalat nila law of attraction. Hindi po yan ng mundo, yung mag-replika ka ng mundo, mag-reflect sa yung mundo na wala, hindi po yan yung mundo sa ikaw mismo ang gagawa. Maganda po yun guys, na makapag-action ka na guys, dahil yun nga yung sinasabi ko, ma-master ka na, marami ka nang matutunan guys, at saka excited ka sa mga bagong learning. So, natutunan mo na siya. Okay guys, samahan mo ako sa ating mga sunod at mga next na video guys. Okay guys, sabi ng Panginoon sa Lucas 16:10, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay guys, sabi ng Panginoon. Hanggang dito na lang guys yung aking video guys. Salamat sa panonood. See you my next video. Salamat guys, mga kagaya kung simple lang at saka mahirap, na may pangarap na kumakain na 3 isang araw dito sa probinsya. See you my next video guys. Bye bye, ciao.